Mga kababayan, ano kaya ang laman ng USB? Well, technically, ang tawag namin dito, mga kababayan, ay flash drive. Do I have a flash drive with me? I may have not. So it looks like it. Maybe this one. Hold on. Iba't iba naman yung flash drive, ano? Pero mostly, ganito yung itsura. Ano ba? Ganito, na? Parang ano siya, lalagyan ng memory, right? Parang nga siyang may memory card sa loob. Pero syempre malaki siguro yung storage. So, ang USB is actually yung port, yung parang saksakan na gano'n. Hindi ko lang makapakita yung isang kasi nga may yung pwede mong isaksak yung ganito sa let's say sa maybe sa phone o kaya naman sa ibang gadgets, even sa laptop and the computer. So, may hawak-hawak na flash drive or tawagin na lang din natin USB, sige na mas common kasi 'yun. May hawak-hawak na USB si Toby Chanko sa hearing kahapon. Alright? And I think meron yung laman na info kung sino itong mga sangkot sa pagnanakaw ng pera ng Pilipinas. Well, I think sa flood control projects. Again, mga kababayan ha, DPWH pa lang ang naiskandalo dito. Pinost ko na yan sa aking page sa Maui Spencer. Paki-follow po. Kung hindi pa kayo naka-follow sa Facebook, hindi ako ganun kasipag mag-live sa YouTube. Hindi rin ako nag-live sa Facebook kasi nga lagi naman ako nasususpend. So kung hindi niyo ako nakikita nagla-live dahil hindi nga ako kasipagan, ano ba yun? Makikita nyo naman po ako nagpo-post sa Facebook naman. Okay? So, pinost ko na doon yung listahan ng iba't ibang departamento ng Pilipinas. Iisa pa lang ang naieskandalo so far. And that's DPWH or Department of Public Works and Highways. Hindi pa naieskandalo masyado yung DOH, yung DILG, DSWD, I think yung mga akap-akap baka, pero hindi pa masyadong naha-highlight. Department of Education, na iba na ngayon ang secretary, Department of Finance, Department of Foreign Affairs, lahat ng departamento may korupsyon. Kasi nga trillion ang budget natin pero iisang departamento pa lang ang may nakakalkal na baho and that's the DPWH. May ibinawagayway si Toby Chanko na ang pagkakaalam ko kamag-anak rin yan no, by marriage ni na Marcos Jr. So baka ito yung ginugroom nila na pumalit kay Tambi. Kasi nga si Tambi, wala, hindi nila, uncontrollable na si Tambi eh. Parang nagkaroon ng paligsahan ng kamkaman at natatalo si babaeng ahas. Kasi syempre, the power of the purse ay nakinatambi. Sila ang may hawak ng kapangyarihan kung paanong, di ba, gagastusin or i-distribute ang pera ng bayan. Eh siguro nalalamangan ni Tambi sa nakakamkam si Ma'am Shi, eh di kailangan ng paltan. And here comes Toby Chanko. I think yung hawak-hawak niyang flash drive, mga kababayan, ay galing kay Niwe. Kaya medyo skeptical ako eh. Medyo hindi ako completely convinced na they are up to expose everything using that flash drive. Okay? So maybe yung flash drive na yan, na kung galing yan kay Marcos Jr. at binigay kay Toby Chanko na gusto ngang ipakita kahapon sa congressional hearing pagdating sa usapin ng flood control projects, eh baka target pa rin. 'Di ba? Parang ano eh, yung Senate hearing na nandun si Diskaya, right? Sara Diskaya ng Pasig, yung palaban ni Vico na 40 mahigit ang kanyang luxury cars na bilyon ang halaga lahat. Parang yung kanilang mga statement, gusto nilang ilaglag si PRRD, right? Sinasabi nila na 2016 sila nagsimula sa DPWH, minsan sasabihin 2012, so panahon pa ni Ngoy-Ngoy. So ibig sabihin, kung sila man ay may mga nakurakot or kinitang malala, kung sila man ay may ginawang kung sila man ay may mga kinakasabwat pagdating sa mga projects na napalpak, ay kasabwat din nila ang Duterte administration. Kaya hindi ako masyadong completely convinced na ano eh. Lalo kung galing kay Marcos Jr. yung flash drive na pinagmamalaki ni Toby Chanko na magbubulgar kung sino ang mga sangkot. Baka ek-ek lang ito. Itong hearing nila. Right?
May hearing sila kahapon. O, pakinggan nga muna natin mga kababayan. Let's see kung may alam mo si Garin, parang naiingayan na ako sa kanya. Hindi na kanais-nais. Well, si Garin, isa sa si Janet Garin, taga Iloilo to, no? Nagpakitang gilas to nung hearing nung nung ABS-CBN. So, in a way na-appreciate ko siya before kasi parang against siya sa pagbibigay ng prangkisa sa ABS-CBN. But now, naiba na naman ang ihip ng hangin. Marami talagang starfruit, or mga balimbing or something. Anyway, parang dilaw naman to si Janet Garin. Parang dilawan to na naging pink, no? Pakinggan nga muna natin, nagbabangayan sila ni Toby Chanko. Alright? Si Toby Chanko rin ang nagbulgar na bilyon ang ginastos ng, alyansa ng Bagong Pilipinas. Nung nakarang elections, bilyon ang ginastos ni Ngiwi para ikampanya yung kanyang mga senators. Pero natalo naman. Siya yung nagbulgar niyan, di ba? Pero kamag-anak yan ni Ngiwi eh. Parang tiwala. Hindi ako completely may tiwala kasi kamag-anak pa rin. Kahit na mapalta niya si Tambi, parang wala rin. Well, nakaka-excite ang mga susunod na mangyayari. Makinig muna tayo. Appropriations, but for now, we have the officers that resigned. I'm not sure if it is already accepted. Officials of the Department of Public Works and Highways. We need to know paano ito nangyayari. And also, Mr. Chair, if I move forward, the intent of this committee is to exercise of oversight powers to put in and instill measures para hindi na maulit. Unang ginawa to, I was against it. How can we investigate ourselves? That is the primary question. So kung isang congressman, sabi nyo kanina, kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Eh kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, eh di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number one. Number two, Mr. Chair, here is the USB. Yan, flash drive. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang sabihin hindi ako Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, I have the floor. No, Mr. Chair. I have the floor. Just to, on the I have the record, floor. On the record, Mr. Chair. I have the floor. We did not refuse to invite. I have the floor. Suspend. Motion to suspend. Mr. Lagi silang ganyan. Pagbabangayan tapos motion to suspend, magkakaroon ng break muna. Break. Pag may nabubulgar, break. Hindi na na-expose. Ano yung laman ng flash drive or USB yung binabanggit? Ebidensya ba yun laban kay Zaldico? Kay Tambi? Kasi bilyon ang pinag-uusapan, mga kababayan, sa flood control projects. Nagkainitan sina Nabotas Representative Toby Chanko at Deputy Speaker Janet Garin, yung babae kanina na hindi ko kayang pagtiyagaan. Maybe because I'm not impressed with her communication skills. Well, ambot pareho man kaming Bisaya. Ilongga man to siya. Why kuya gabilib sa iya? Lain gidya si late Senator Miriam Defensor Santiago. No? Lain gidya. Nagsimula ito sa motion ni Caloocan Representative Edgar Erice na nais paimbitahan sina dating Senate Committee on Finance Chair Grace Po at dating House Appropriations Committee Chair Elizalde Co na parang allegedly tumakas na. Wala na sa Philippines. May nagbulgar, di ba? Wala sa Pilipinas, Saldico. Ito ay para mabigyan linaw ang sinasabing paglobo ng pondo ng 2025 budget ng DPWH na ayon kay dating DPWH Secretary Manny Bonoan ay nabago sa BICAM. Hindi ito sinang-ayunan ni Garin at sinabi na naunahin na munang talakayin ang mga proyekto lalo ay present na ang mga opisyal ng DPWH. Saka na lang din niya paharapin si Saldico para ipaliwanag ang pagbabago sa pondo. So lumobo, pinalaki. Tapos
palpak naman ang flood control. Ang laki na ng budget, marupok yung mga ginawa, yung iba ghost projects pa, eme-eme na may flood control project, wala naman nung pinuntahan yung site. Actually, si Ngiwi Jr. pinuntahan ng isa sa mga sites ng flood control, wala siyang nakitang flood control projects doon. Bakit pinalobo pa? So, pinalalaki para nakawin? Pero giit ni Chanco, kung talagang walang papaboran ng committee, dapat maging resource person si Ko at panumpain. Isang USB or flash drive din na naglalaman ng umano'y listahan ng insertions na listahan. Binago yung may mga isiningit na item, tapos billion pa nga yun, if not millions, pero baka aabot ng billions. Na gustong ibulgar ni Chanco, bakit pinoprotektahan ni Garin? Parang ang pangit nga naman mga kababayan na kayo, paano ba yan? Sila yung mag-audit, sila lang yung mag-iimbestiga sa sarili nila. Sila lang din. Tapos, malay natin kung magiging fair, malamang hindi. Halimbawa, may isang pamilya Santos. Ay ba, kahit pamilya namin, sinabihan kami ng kapitbahay na magnanakaw ang pamilya nyo, Maui. May mga ninakaw kayo. Ninakaw nyo yung papaya namin, ninakaw nyo yung manok namin, pati yung bunga ng mangga. Inakusahan kami ng kapitbahay. Nasasabihin ko sa kapitbahay, huwag kang mag-alala, iimbestigahan ko ang pamilya namin. Kuha nyo yung analogy. Imbestigahan ko yung pamilya namin. Saka namin sasabihin sa iyo kung meron talagang nagnakaw sa pamilya namin. Kung may kapatid ba ako na kumuha ng papaya nyo? Or maybe nanay ko yung kumuha ng mangga nyo. Imbestigahan namin yung pamilya namin. You think magsasabi kami ng totoo sa kapitbahay? Di ba ganun yun? So dapat, yun nga, mahal na rin nakahapon, dapat merong independent na auditor na hindi sakop ng Kongreso. Tapos si Zaldico ayaw nilang papuntahin. So pinoprotektahan nila. Right? Ay may mga hawak na evidence na may mga isiningit na malamang billions ang halaga. Pero saan napunta? Bakit siningit? Eh si Grace po, kasama rin. Siyempre, yung 2025, was it GAB muna na naging GAA. Pagkagaling sa lower house, aakyat yun sa Senate eh. Bakit nagkaroon ng mga insertions? Bakit pinalobo ang budget para sa taong to? Tapos yung pinag-uusapang budget ngayon para next year, puno rin ng anomalya. So, sinabi ni Kuya Jay Sonza na may defense team pala si Zaldico. May nagpoprotekta kay Zaldico. One of them is of course Janet Garin, kinatawan ng Iloilo, kung saan maraming nakitang ghost and unfinished control projects na bilyones ang halaga. You scratch my back, I scratch yours. Ganun ba yon? Pastor Abante, si Abante, pinili ng COMELEC ngunit hindi naman pinoprotektahan din niya si Magalong nga, di ba, hinahamon niya. Gustong dumating ni Magalong biglang pinigil naman ni Abante. Unahin na, may mga iba pang resource person dito, bakit pupunta na? Parang ganun. Abi, teka muna, lubos-lubosin nyo na. Anyway, sinisweldohan ko ng taong bayan. Ano to, next hearing na lang uli? Hanggang makalimutan na lang. Pinili ng COMELEC daw si Abante na pumuprotekta kay Zaldico, hindi hinalal bilang kinatawan ng Maynila na nabigyan ng mahigit 2 billion pondo para sa flood control pero walang maipakitang project. Diyos ko po! Si Joel Chua, yung natalo, yung pinagiba ni Mayor Isko, yung kanyang, mukhang friend na ulit si Isko, tsaka si Chua na ito. Kinatawan ng Maynila na napaglaanan ng mahigit sa 4 billion na piso para sa flood control projects, wala pang naipapakitang proyekto ang mambabatas. Parang pare-pareho sila ng baho.
Meron pang Terry Lacuanan Ridon, dating kinatawan na napapabalitang CPP NPA front at recruiter at ngayon ay kinatawan ng Bicol Saro Party List, or ang Saro ba yung isa? Bicol 1, ganun ba yon? Shoutout sa mga Bicol nga ni Party List at Kababayan at sanggang dikit ni Zaldico. Zaldico, Bicolano, di ba? By the way, bago siya lumisan bilang chairman ng House Appropriation, naisingit pa ni Zaldico ang halagang 14 billion. Sabi ko na billion itong mga sinisingit sa budget eh. So, noong 2024, sinabmit ang budget para ngayong taon, 2025, at marami silang siningit na bilyones ang halaga. Tapos walang flood control project. Sana puntang salapi. Tapos magugulat kayo mga contractors ng mga kongresistang ito na wala na ghost ang kanilang flood control ay ang mga anak ng mga kontratista, mga nepo babies. Mararangya ang buhay, mamahalin ang mga gamit, travel abroad, nag-aaral sa abroad. Maigpit na tinutulan nila ang pagharap ni Baguio City Mayor at dating PNP CIDG Chief Benji Magalong sa pagdinig sa Kamara kahapon. Hinamon yung sumipot tapos payag at game at sisipot si Benji Magalong ng Baguio. Ayaw nyo. May iba pa tayong resource person, but saka na iyan. Matakot. Ano ba ito, mga ate at kuya? Well, sana hindi to ek-ek, no? Sana talagang may labanan na. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Si Tambi ba at saka si Ngiwi Jr. ay meron ng alitan? At gusto bang mapaltan ni Toby Chanco? Kamag-anak pa rin nila. Si Tambi? Sino mas gugustuhin yung Speaker of the House? Toby Chanco na may hawak na flash drive or USB or si Tambi? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.